A day in my life as a only child. Una, ako'y gumigising ng maagap dahil marami akong ginagawa. Pagkagising ko, nag-ayos una ako ng buhok para hindi magulo pag gagawa na ako ng gawain. Medyo mahaba na nga din yung buhok ko. Gusto nang paputulan kaso ayaw ko. Lumabas ako ng kwarto para maghilamos. Kumuha lang naman ako ng tubig sa tubig ulan. Pero may malinis dahil ito'y may salaan sa may bubong. Siyempre, nagtoothbrush lang ako diyan. Tsaka magkabo ng muka. Pagkatapos ko naman magugas ang mukha at mag-brush, agad-agad ako nag-ayos para pumunta sa labasan. Dahil ang amin ay papasok pa. Ganda ng sikat ng araw kahit hindi masyadong kita. Sobrang ganda. Naglakad na ako nan papunta sa labasan. Dala ko pala isusi para buksan yung gate dahil papasok ang tricycle dahil ako ay kakadlo sa Ilaya. Pagkabukas ko naman ng gate, maglalakad na ako papunta Ilaya na nakita ko yung bungad ng araw. Sobrang ganda. Lakad lang naman ako nan hanggang sa makarating ako ng Ilaya. At ito na nga, nakakuha na ako ng tricycle para kumatlo sa Ilaya dahil wala na kaming tubig. Pagkarating ko naman sa amin, nilagay ko na ang mga lagayan ng tubig. Bali 6 to. Pang 1 linggo namin tubig para sigurado na. Kaya papunta na kami Ilaya. Malayo-layo din naman po yung kadluan sa may Ilaya. Kaya nagtatricycle. At sa daan, di maiiwasan magpasabay yung mga bahay sa may kalsada. Bali naging 8 yan dahil may 2 nadagdag na tubigan. Dahil mabait tayo, sinama natin. Pagkarating namin doon sa kadluan ay agad kong binaba ang mga lagay ng tubig at iayos para lagyan na ito ng tubig. Agad ko naman itong nilagyan. Madali lang naman itong lagayan dahil hindi naman ito ditungga, dipihit lang. Kaya kahit ilan pa saglit lamang ang pagkadlo mo basta may tricycle ka. Malayo-layo man pero ginagawa namin, nagbabayad kami sa tricycle para kumadlo diyan. Dahil hindi na mahirapan magtungga, dipihit naman ito. Saglit lang na puno ang 8 kong tubigan. Amin yung 6, yung 2 ay pasama. At ito ay nilagay ko isa-isa sa tricycle para makaalis na kami
At marami pa tayong gagawin pagkarating sa bahay namin. Pagkarating ko sa amin, agad ko itong binaba isa-isa. Nagpatulong na lang ako doon sa may amin, doon sa may kay kuya. Medyo mabigat din naman yung timba, pero okay lang. Pagkatapos ko nga ang ibaba ang tubig, agad ako pumunta sa rice cooker para magsaing ng 6 na gatang. Ito ay aking hinugasan lamang para matanggal yung mga parang gabok sa bigas. Pagkatapos ko nga itong hugasan, ay agad kong tinanggal yung tubig na nasa bigas. Bali ang kulit niya ng bibi pero ang cute. Yung isa nanunuka pa. Pagkatapos kong hugasan, tinakalan ko lang to ng tubig na kung ilan din yung bigas na tinakal ko para tama ang pagkatapos ng lagyan ng tubig. Ito ay aking pinunasan ng ilalim ng rice cooker para hindi ito magtutunog sa ilalim mamaya pag sinalang. Bali, kinuha ko lang din yung saksakan na nasa aking kwarto para saksakan ng sinaing at ito ay maluto na agad. Bali guys, pagkatapos ko nga magsaing, siyempre kumuha ako diyan ng isang timba. Bali, ang gagawin ko diyan sa isang timba, ito ay aking lalagyan ng damit na aking lalaban sa ilog. Konti lang naman yung lalaban ko diyan, mga damit ko lamang. Kasi si mama naglaban na ng kanilang damit ni papa. Pagkatapos ko nga ilabas ang labahin, agad-agad kong inayos ang mga lalagay na gamit, mga katulad ng brush, habunan, at may nalimutan pa tayo, yung towel ko, tsaka yung dayagin. Bale magtatiyag din tayo din sa ilog at sasabay na to sa paglalaba. Konti lang naman yung labahin at dayagin dahil tatatlo lang naman kami sa aming bahay. Agad ko na itong inayos at para hindi mahirap dalhin. Dinala ko lang naman yung dayagin at saka yung labahin. Papunta ito sa ilog kasi kami naglalaba at nagliligo ay sa ilog dahil malapit lang naman ito, sabay ang ilog namin ay may malinis naman, hindi katulad sa ibang ilog. Pagdating ko nga sa ilog ay aking inayos na ang mga lalaban. Inuna ko ang paghuhugas ng pinggan para hindi mahirapan mamaya. Kakaunti lang naman ito, mukha lang marami.
Medyo santing na diyan yung init pero okay pa naman. Pagkatapos ko maghugas ng dayagin, agad-agad ko nang pinagbabasa ang mga lalaban ko para masimula na ang paglalaba. Medyo diyan guys, natagim na pero tuloy pa rin. Inuna ko ng mga labay na yung kulay puti para hindi agad pagdumiin mamaya. Ito naman na yung aking pinampasok lamang, kaya medyo malinis naman. At sa pangmadalian natin, bigla guys umulan diyan. Para hindi ko alam ang gagawin dahil baka mabasa yung ating cellphone sa pagbibideo. Pero tuloy lang sa paglalaba dahil marami pang labahin na nandun. Bali diyan, umulan ng malakas diyan pero inintay ko nang tumila para uminit ulit bago ko banlawan yung damit ko. Dahil hindi ako makakapag-video ng ayos dahil sobrang lakas ng ulan at napakalamig doon. Pagkatapos namang uminit, tsaka ako palang ito binanlawan. Kaunti lang naman to kaya madali lang. At pagkatapos ko magbanlaw, naligo na din ako diyan. Pagkaahon ko galing ilog, agad ko nang inayos yung mga nilabang ko para isampay. Madali lang naman to isampay dahil mga hangir yung mga puti. Pagkatapos ko syempre magsampay, kumain na ako diyan guys. Ulam ko diyan ay munggo na may sotanghon. Masarap yan guys, may bagong luto. Yan, nakikisalo pa diyan yung bibi, muntik na akong matuka. Pagkatapos ko nga guys kumain, nagpalit lang ako ng damit. Sabay pumunta ako di sa kabila para maglinis ng aming niyugan. Sa paglilinis kong yan, muntik na akong mataga diyan. Puti na lang, gaplis lang. Lilinis tayo din ng paligid ng mga lansones para gumanda at dumami ang bunga nito sa susunod na bungahan. Bali, may dala din kami diyan tubig dahil pinalinis namin at pinanabrush ang lansones para matanggal yung dumi nito at sa susunod na bungahan marami itong bumubunga na.
Pagkatapos ko maglinis, pumunta na ako ng amin. Nagluto lang ako din ng 3 itlog para iulam. Madali lang naman yan guys, ilalamon ko lang. Nilagyan ko lang to ng tubig. Sabay inintay ko itong maluto. May timer yan guys. 15 minutes timer. Para siguradong lutong-luto yun. Ay! Bali dito, hindi ko pa pala natatanggal yung jacket. Nalimutan ko na tanggalin. At pagkatapos nga ng timer, ay aking itong inahon na. Kumuha lang ako ng isang tabo na tubig para ibaba dun yung itlog para madaling lumamig ito at maulam ko na agad. Nilagay ko lang ito sa tubig para ibabad. Pagkatapos ay dinala ko na ito sa kwarto para kainin. Nilagay ko lang asin yung lagayan ko ng pinggan tsaka kanin. Kumuha ako din ng tubig para malamig na lang. Tsaka baso. At yan guys, sinimulan ko na. Tinanggal ko na pala dyan guys yung jacket ko kasi ang init nga na. Yan, may pabayip pa si ate. Sinimulan ko na baltan yung itlog para kainin. Uminom muna ako din ng tubig. Yan guys, luto lang. Tama lang pagkaluto ko sa itlog. Masarap.